So bagong lahat, busy ngayon si Coach Erik Spoelstra sa kanyang European Tour dahil pinanonood niya yung kanyang mga batang player na naglalaro para sa Eurobasket. Galing na siya ng Sweden para panoorin si Phil Larsson, ang kanilang second rounder ng 2024. Tinawag pa ng Swedish TV commentator na hindi maganda yung nilaro ni Larsson versus Estonia kung saan pa nanonood si Coach Erik Spoelstra. Habang nasa halftime ng game, sinabi pa ni Coach Erik nun na si Phil Larsson magiging rotational player next season. Sinunda naman yun na pinuntahan ni Coach Erik ang game ng Serbia at Slovenia na isa ring exhibition game. Madaling tinalo ng Serbia ang Slovenia, 3 Nikola ba naman, Topic, Jovic at Jokic, 106-72. Ang leading scorer ng Serbia si Nikola Jovic, merong 18.7 rebounds in 19 minutes. Motivated di umano dahil nanonood ang best coach in the world. Undefeated pa ang Serbia sa mga friendly game. Si Nikola Jokic naman masyado pa rin malakas sa mundo ng mga tao. Hindi muna masyadong naglaro. Nasa 10.7 rebounds, 5 assists at 2 steals. Trending na naman yung dalawa ni Luka na masyado di umanong sweet after ng game. 2 taon pa kasi ang iintayin bago ma-recruit si Nikola Jokic. Pero yung mga fans ng Lakers excited na makuha si Nikola sa 2027 kung magdi-decline ng player option. Ngayon pa lang kasi binabandera ng makakapag-offer ng supermax contract ang Lakers kay Nikola Jokic kasi nga mahigit 10 taon na siya sa liga. Kung ang Golden State hinahabol mga gwardya, ang Lakers naman sa history nila lagi silang merong big man. 2 lang ang pamimilian ng LA doon, si Jokic or si Giannis. Kaya pala nire-reserve na yung salary cap para sa LA. Habang magkasama kasi si Luka at si Jokic, lalong tumataas yung rumor sa kanilang dalawa na magsasama sa isang team. Pero yung Denver, hindi pa kasi nagre-respond sa kahit anong statement, hindi katulad ng ibang mga teams na sinashutdown agad yung mga rumors. 2 taon pa rin naman ang iintayin at alam rin ng mga teams na walang pang trade sa ngayon ang Lakers para kay Jokic. Ang structure kasi ng Nuggets for next year, meron silang natitirang 5 player na guaranteed contract. Hindi kasama dito yung naka-club option at non-guaranteed. Kahit na wala na si MPJ, may combine pa rin na $132 million si Jokic, Jamal Murray at Aaron Gordon. Nasa 9 million na lang agad ang natitira sa kanilang tax apron. Ang susunod na kontrata ni Jokic possible umabot ng at least $72 million per year. Para ma-retain ng Nuggets si Jokic, kailangan nilang bitawan either si Gordon or si Jamal Murray. Kaya merong backup pa rin ang Denver Nuggets para hindi nila mabitawan si Jokic dahil pwedeng i-trade ng Denver si Aaron Gordon paalis sa kanila para sa mas mababang salary cap. Hindi rin kasi uubra basta-basta na isama si Jokic kay Luka na naka-supermax contract dahil nga meron pa mga player ang pipirma sa kanila. Kahit magbayad kasi ng tax itong LA, yung bagong team owner, hindi naman sila makakakuha ng player basta-basta dahil merong restriction. Katulad lang din ang ginawa ng Boston kina Tatum at Brown, naka-supermax contract. Kaso yung dalawa na yon meron ding 2-year window. After kasing mag-take effect ng supermax contract ni Tatum, nakauna muna itong si Jaylen Brown or nag-intay pa rin siya ng 1 taon bago mag-take effect. Nung nag-take effect na yung kay Tatum, saka binitawan yung ibang mga player. Ang pinaka-ideal na backup kay Jokic kung hindi siya makukuha si Sabonis or kaya si Alperen Sengun. Pero mas may chance pa sila kay Sabonis ngayon. At dahil naman si Coach Erik Spoelstra nasa Europe, na posibleng manood ng mga games ng Eurobasket, andun pa rin na hindi sumusuko ang Miami kay Giannis. Hindi pa rin kasi tinatantanan ng rumor si Giannis na hindi niya matatapos ang season sa Bucks or hindi matatapos ang karir niya dito sa Milwaukee. Nalilipat siya ng team. Dahil yun sa issue na ang Bucks meron dead cap kay Damian Lillard mula nung binay-out nila at aabutin yun ng 5 taon. Ang player kasi na pwedeng ibigay ng Miami dito sa Milwaukee, si Bam Adebayo. Hindi naman tatanggap ang Bucks ng isang player na hindi all-star level kapalit ni Giannis. Kasama pa doon ang multiple draft picks. Hindi rin willing ibigay ng Miami si Adebayo kasi nga ang plano nila pagsamahin si Adebayo at si Giannis sa frontcourt nila. Mag-6 ng taon na hinahabol ng Miami si Giannis para makuha pero wala pa rin nangyayari at marami mga player na ang dumulas sa kamay ng Miami pero hindi pa rin sila sumusuko.
Kahit gustong makuha ng Miami si Giannis, ang report naman ayaw ni Giannis na maglaro para sa Miami. Ilang beses ba naman nilaglag si Giannis dati? Baka ang mangyari pa, if you can beat them, join them.